Dahil nga po mga idol sa patuloy na pagkapanalo ng Phoenix Suns at Sacramento Kings, umakyat na nga sila sa West bilang pang-9 at pang-10. Ibig sabihin lamang nito na ungusan na nga po nila ang Golden State Warriors na tuluyan na nga pong bumagsak sa pang-11 pwesto na hindi magandang sinyales para sa kanila. Nangangahulugan nga po niyan, mukhang kailangan na nga po nilang i-trade ang majority sa mga player para lamang maisaayos ang problema at makakuha ng bagong option na tutulong kay Stephen Curry sa opensa. At base sa balita ngayon, maliban kay Stephen Curry, lahat pwede nang i-trade. Maging ang kanilang player na si Dennis Schroeder na nakuha pa lang nila last month mula sa Brooklyn Nets. Lingid nga po sa inyong kaalaman, magtatapos ang February 5 ang trade restriction nga po ni Schroeder, isang araw bagong deadline sa February 6. Ibig sabihin malaki ang tsansa na gamitin pa siya ni Mike Dunleavy bilang asset upang makakuha ng bagong legit na superstar. Bale, simula nga po nang maglaro si Dennis Schroeder sa Golden State, bigla nga pong bumagsak sa 9 points per game ang kanyang average simula sa pagtatala niya sa Nets ng 18 points a game. Kaya ngayon bumagsak ang laro nito, hindi malabong mapasama siya sa gagawing package ng Golden State. Samantala, grabe nga po ang pinsala ng ginawang nangyari sa lugar ng Los Angeles dahil lahat ng naninirahan dito naapektuhan ng gusto. At ngayon, tuluyan na nga pong naapula ang sunog. Magfo-focus sila sa pag-restore sa kanilang syudad. Magre-resume na rin naman bukas ng umaga ang laro ng Los Angeles Lakers laban sa San Antonio Spurs. Ika nga'y unti-unti na nga silang babalik sa normal. Pero sa kabila niyan, marami pa rin naman ang nagki-question kung kakayanin nga ba ng players at coaches ng Lakers na maglaro pagkatapos ng nangyari sa lugar. Well, ayon sa pahayag ni Coach Redick, hindi nga po niya hahayaang pati ang kanilang mga laro masira sa nangyaring sunog, bagkos gagawin nga po nila itong motibasyon upang manalo. Magbibigay rin naman ito ng rason para mas ganahan si LeBron na magkampiyon. Kung inyo nga pong matatandaan, last time na nahinto ang laro ng Lakers, nakakuha sila ng titulo year 2020. Kaya maaari nga pong mag-replicate ito ngayong season ang nagawa noon ng Los Angeles Lakers. Samantala, napatunayan nga po ngayong araw na beatable pa rin ang Cleveland Cavaliers kahit sila man ang best team ngayong season. Kaya isang malaking pagkakataon para sa ibang team na matalo ang Cavaliers sa mga susunod na araw. Mismong si Donovan Mitchell nang nagsabi sa kanyang post-game interview, sobrang nakakadismaya ang performance nila laban sa Pacers matapos silang magtala dito ng napakaraming turnovers na siyang narason bakit biglang lumamig ang kanilang shooting. Inamin nga nito na mahirap talaga para sa Cavaliers na basagin ang all-time record ng Warriors dahil simula ngayon, hindi na sila pwede pang magkamali. Meron na rin naman nga sila ngayong 33 wins, 5 losses kung saan hindi na sila dapat pang matalo ng lampas sa 4 sa natitirang 44 games. Sa madaling salita, dadaan muna ang Cavaliers sa butas ng karayom para lamang ma-break ang record ng Golden State Warriors.